Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon, nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanay TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Po natin, ito po, may House Resolution na sila na sumusuporta po para kumbinsihin si Pangulong Marcos na papasukin itong mga ICC. Itodo nyo na. Si Castro din po ang nangunguna dyan. Hindi ni Castro, no? Ha? Wala nakakasansala ngayon kay Castro. Lahat ng gustong gawin ni Castro sa House of Representative, napuna ko lang, talagang no? Yan talagang napapala, no? Nang may utang na loob. Hindi, totoo yan. Hindi po pwede yun na alam ko yung ginawa nila, no? Ang tagal Ang tagal nila mag-react kung meron Tsaka hindi po magsasalita si Castro. Abangan natin bukas. So, parang sinasabi, sinungaling ka, Castro. Papayag ba ang Makabayan Black na palabasin ng leadership ng House of Representatives na sinungaling si Castro? Tignan natin yung sagot ni Castro bukas. Hindi ako naniniwala na walang usapan. Alam ko kung bakit, no? Kung bakit kayo biglang tinablan nyo si Castro. Ni Tatay Digong, sa tanong sa kanya na masasabi niya na siya ba ay attend dito sa may hearing, no, sa sinampang kaso ni Castro. Panay Castro, no? Kahit saan naroon si Castro, nagsampa ng kaso, nagsabing may impeachment, tapos siya pa rin yung sa ICC ngayon. Ang sipag mo, Castro. Okay. Ang sagot po ni Pangulong Duterte, magpakulong na lang ako. Ino-oppress ako ni France. Ito po ang sabi naman nitong si Jojo Clemente, and outcomes the victim card. Can you imagine him being victimized? Utot mo, Jojo Clemente. Hindi po nagpapabiktima. Pinagtatawanan lang po ni Pangulong Duterte. Yung hindi niya po siniseryoso, no? Itong ikinaso sa kanya ni Castro. Akalain niyo nga naman, no? Sa dinami po ng ibinibintang sa kanya na mga sa war on drugs. Ang kaso lang niya yung kaso lang ni Castro. Paano naisip ni Franz Castro na nag-uusap-usap kayo tungkol sa impeachment? Okay. Ito rin po ang sinabi ng mahaba-haba po itong sinabi ng majority floor leader na si Dalipe, Congressman Dalipe. Ang sabi po, ito yung matapang na yung unang bumutata kay Pangulong Duterte. Ang sabi ni majority leader Manix Dalipe, dismissing these rumors as baseless and detrimental to political unity. Hindi, no? Political unity. Political unity nino. Dinidismiss niya na mayroong move ang House of Representatives na i-impeach si Sara Duterte. Ito ang katwiran niya. Dahil ito raw ay nakakasira sa political unity. Talaga? Nag-isip kayo ngayon ng political unity? Nung binabakbakan ninyo lahat, kayong mga congressman, nung binabakbakan ninyo, pinalalabas yung masamang tao si Sara Duterte dahil sa confidential fund. Naisip nyo ba yung political unity na yan? Ang tindi Bigla kayo mag-iisip ngayon ng political unity? Ano tingin nyo sa mga Duterte? Ututo? Matapos maglipatan na mula sa partido ni Pangulong Duterte, mga PDP laban, hindi na sila PDP laban. Nung nakuha nyo na lahat ng mga kapartido ni Duterte, bigla kayo magsasabi ngayon ng political unity? Talaga? Political unity? Pinagmukhanin yung magnanakaw si Sara Duterte? Political unity? Ang sasabihin mo ngayon? Okay. Tindi. Yan po. Pareho sila ng sinasabi, no? Mukhang pareho sila ng mga etong ilalabas natin. Pareho sila ng sinasabi ngayon ni Tulfo, ni Erwin. I stress that such rumors are mere attempts to sow discord between Vice President Sara Duterte and Speaker Martin Romualdez. Talaga? Yang mga rumors na yan daw yung para maging magkaaway. Talaga? Hindi yung action ninyo
na pinagmukha ninyong magna ang aming Vice President dahil dyan sa confidential fund. Hindi yun ang hindi yun ang nagbe-break ng political unity. Masyado naman. Dahil nga doon, lumabas na to si Pangulong Duterte. Inakusahan kayo lahat eh. Okay. Ano pa ang sinabi nito? So rumors lang daw yun. Okay. Tandaan nyo yan ay chismis lang. Pero kanino po natin nalaman yung chismis na yan na may impeachment? Kay Representative Castro. Kayo naman, bago kay PBBM, bakit daw tahimik? Kaya nga nagkakagulo yung mga unit team, di ba? Dahil laging tahimik. Alam nyo na kung bakit tahimik. Kayo naman, no? Yan ba naman kinakailangan? Okay. Ito pa, responding. Mamaya po mga tanong. Ikaw na naman, magtatanong ka na naman, ha? Mamaya mo tanong, hindi ka naman nagtatanong, kalma eh. Last mo na yan tanong, ha? Kung ayaw mo magtanong mamaya, hindi ka na pwede rito. Responding to claims that Speaker Romualdez is undermining VP Sara due to potential competition in the 2028 election, the LIP stated that these rumors are without merit. Wala parang merit eh. Hindi pala tatakbo si Speaker eh. Bakit may mga MR? Bakit may mga MR? Okay. Last. Hindi natin binabasa lahat. Ang haba eh. May mga binabasa lang ako. Hindi raw tatakbo si Martin. Sabi ni Dalipe. Hindi talaga. Okay. He affirmed that if she has... ito pinakamalupit. Sabi ni Dalipe, concluding his statement, Leader Dalipe offered reassurance to supporters of Vice President Sara Duterte. Kami yun. He affirmed that if she has not committed any wrongdoing, there is no reason for concern. Hindi ka pa sigurado kung may ginawang kasamaan kung na walang ginawa si Inday Sara? Huwag daw tayo mag-alala kung wala naman daw ginawang anomalya si Inday Sara, wala daw tayong dapat ikabahala. Kami pa sinabihan mo niyan. Napakabanal nyo sa mga congressman. Ang babanal nyo ba? He called for adherence to truth and transparency in politics and urged the public to refrain from spreading rumors that could harm the democratic process and the unity of the nation's leaders. Wow! Antindi, concern kayo sa sa unity Hanep. Antindi talaga nitong mga congressman. Biglang ngayon, concern na kayo, pinatatahimik nyo na yung mga supporter ni Sara Duterte. Mga supporter na ni Sara Duterte ngayon ang manahimik kasi nakakasira kayo sa unit team. Kami nakakasira sa unit team. Tahimik nga kami, sumusuporta eh. 'Di ba? Tagapagtanggol pa nga ako ng presidente niyo eh. Mas marami pa nga akong pagtatanggol dahil yung mga vlogger ninyo mahihina magtanggol eh. Wala naman, naghihintay lang ng mga rin yan. Naghihintay lang din ng mga paano natin ipagtatanggol to. O ngayon, kayo na lang magtanggol. Ang dami na kahileran yung ginagawa kay Sara Duterte, tsaka sa mga Duterte. May kaso na. May kaso na sa Supreme Court. No? May kaso yung confidential fund. May pangalawang kaso pa sa confidential. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.